Okay, so mga idol, ito na nga po mga kaibigan. Mainit na balita. Coach Memo Heredia ay ang magiging official na pong strength and conditioning coach ni Champ Jerwin Angkahas. Samantala, balitang Battle of YouTubers naman, high possibility po na sa next season, ang makikita nyo, Super Sam Lontaya versus Boy Bagsik. Both unbeaten, isa po sa mga maglalaban next season. Abangan nyo po yan. Pero bago po yan, intro po muna tayo. We are live! Good day everyone. First, I would like to thank Sir Manny Pacquiao, Sir Sean Gibbons. Mark Lontaya will translate. First, I would like to thank God for giving me this strength. We'll have the main event of the evening. Okay, wala mang talpakan ngayon sa Battle of YouTubers, yung online sabong nagkaka-issue. Pero kung gusto nyo ng game na may talpakan, mahilig kayong tumalpak at gusto nyo ng mga easy money, panoorin nyo to. Okay, so ito mga kaibigan, yung Phoenix game, no? Click to download. Yan, download. So open yung file, no? Install. Antayin mo. And then open. O, yan na. So allow lang, napakadali lang nito. Syempre user-friendly. Okay, so pagka nag-load na mga kaibigan, ito na, Phoenix. Siyempre una, kapag wala ka pang account dyan, register ka muna. So, enter mo lang yung account mo. And then, create ka ng password mo. And then, OTP. Mo lang OTP code. Alright. And then, register. Ayan na. So, napakadali lang, di ba? Ito. So, yan, color game, Dragon Tiger. Siya nga pala, meron ka ng talagang pauna dyan na 5 pesos, no? Libre na yan. Okay, example na. Sa Dragon tayo tataya. Okay, so talo. Alright, so halimbawa, tapos ka na sa game mo and then naka-reach ka na ng withdrawal amount na pwede ka na mag-withdraw. Ito, click mo lang yung withdraw. Ito, yung withdraw. Kita mo? O yan, withdraw. Tapos, kung yung magkano yung pera mo na, lalabas yan dyan. Withdraw amount mo, ang pwede mo lang ma-withdraw is between 300 to 10,000. Ano, yan yung withdrawal amount, alright? So, ang tangi mo lang gagawin, yung GCash mo, yan, i-type mo dyan, okay, yung GCash mo, and then, click mo yung withdraw. And then yun na, ganun lang kadali yun mga kaibigan. So, ano pang hinihintay nyo? Download na at magtalpakan na tayo. Let's go. Okay, bago po tayo tumungo sa balita, sa napakainit na balita regarding dito po kay Sir Memo Heredia at kay Champ Jerwin Angkahas mga kaibigan, gusto ko lamang pong i-anunsyo sa inyo ang napakataas na possibility na maglalaban po ngayong upcoming season ng Battle of the YouTubers, si Super Sam at si Boy Bagsik. Parehas pong walang talo. Of course, si Boy Bagsik 2-0 sa BOTY. Si Super Sam naman 1-0 sa BOTY. Nung nakaraan po, natalo ni Boy Bagsik si Haring David. And then Super Sam naman ay talagang pinakita ang kanyang superiority against Boy Tatu. And there are a lot of factors regarding po dito sa laban na to. Because ang dami po din nagsasabi, lugi, dapat kasing laki lang. Ay, maliit masyado. Again mga idol, you cannot find any vlogger na ganun kaliit na kayang bigyan ng magandang laban siya o kaya makipagsabayan. Mga idol, he's 5'2", Super Sam is 5'4", Boy Bagsik is 5'2". 'Di ba? Saan, imagine, saan kayo makakakita ng vlogger na ganun ang size? Wala po. 'Di ba? Baka mga binatilyo, mga bata, pero wala pong ganun na. But ako 5'6" ako. Wala kayong reklamo. Si Sam 5'4". Mas mabigat pa ako kay Sam. 64 ako, si Sam 59. Bakit pag kay Bagsik, aminin nyo na lang kasi na na may skill talaga si Sam. So, ang hanap naman ng BOTY management diyan is makakapaghatid sa inyo yan, pag pinarehas yan ng magandang laban, 'di ba? So, kahit po sabihin niyo, ay, ganito yan, ay, ganito, 'di ba? Patunayan nyo po na respetado naman namin ang galing ninyo. So, wag na lang maraming dahilan. Yun po ang possible na mga decision ng Battle of YouTubers. Aside pa dito sa Boy Tapang and Ungas and itong si possibility yun, no? And itong si ito din yung dalawang pro na walang active license. Kilala nyo na kung sino sila. Yan po ang mga plano ni Sir MG and ni Sir Rendo. Of course, si Sir Jonah.
Yan din po ang napapag-usapan sa GC po namin. Meron po kaming GC nila Sir MG, nila Sir Rendon. So yun po ang mga posibleng plano next season. So yun lang po mga idol. Tuloy na po tayo dito kay Coach Memo Heredia and Champ Jerwin ng Kahas. Okay, so alam naman po natin, nung huling laban po ni Champ Jerwin ng Kahas, nabigo po siya na depensa ng kanyang IBF World Super Flyweight title. Laban po dito sa Olympian na si Martinez, ano. At marami po nagsasabi, parang hindi nila nakita yung dating galing ni Champ Jerwin ng Kahas na magaling bumoxing sa labas, ginagamit yung paa, may matalinong pamamaraan ng ng paglaban para daw nakulangan sila that time. Bakit daw pag sa sparring ang lakas, nakaka-knockout pa nga ng mga sparring partners, pero nung laban, parang hindi nila nakita. So, there are a lot of factors to consider. Number one, Champ Jerwin ang Kahas has been fighting in that division since 2016. 2022 na po ngayon, ano? And just to make that weight limit, 115 pounds, napakalaking bagay na po yun. Kasi as you grow old, mga kaibigan, and yung body structure nyo po, ay talagang naturally lalaki po yan. So kung madali lang para sa iyo na kumuha ng timbang years ago, habang ikaw po ay tumatanda, mas pahirap po yan ng pahirap. So mga kaibigan, marapat po lamang at tayo po ay natutuwa na malaman na si Champ Jerwin ng Kahas po ngayon, sa pamumuno na po ni legendary coach Memo Heredia, siya na po ang mag-handle ng kanyang strength and conditioning plus nutrition, mga idol. Of course, kung nandyan na yung Coach Joven Jimenez na isa talagang magaling na tactician sa side ni Champ Jerwin ng Kahas, dagdagan mo pa ng isa ding maalamat na Sir Memo Heredia at sila'y aakyat ng timbang. This time, sabi ni Sir Sean Gibbons, 118 pounds. So, bantamweight din. And kung talagang ito ay masisiguradong magiging sistematiko yung pamamaraan ng kanya. Hindi lang strength and conditioning, hindi lang nutrition, kundi yung tinatawag na recovery. Ano po yung recovery? After the weigh-in, drained po ang mga fighters. So, meron na po ngayong scientific way on how to regain your strength, mga kaibigan, after the dehydration process para lamang makuha mo yung weight limit. So, dun po mas eksperto pa itong si Sir Memo Heredia because, he's been in this business for how many years? Una pong pumutok ang kanyang pangalan, lalo na sa ating mga Pilipino, nung siya po ang nag-handle kay legendary Mexican Juan Manuel Marquez nung na-knockout po ni Marquez nung 2012 si Senator Manny Pacquiao. Marami pong nagulat, bakit lumakas ng ganun si Marquez? Nakatatlong laban sila, wala namang ganun. Minsan hindi niya napabagsak si Senator Manny Pacquiao, but dun sa ika-4 na beses na paghaharap, parang ibang Marquez yung nakita natin, parang incredible Marquez yung nakita nating lumaban. So, marahil this is a turning point sa career ni Champ Jerwin ng Kahas, but expect na mas lalo pa itong mas magiging matagumpay at mas magiging mas puputok sapagkat again, MP promotion sa pamumuno po ni Sir Sean Gibbons, bibigyan na naman kung all-star na ang MP at also team ang Kahas, mas bibigyan pa ng talagang pangmalakasan sa katauhan ni Sir Memo Heredia, mga idol. So, nadapa man si Champ Jerwin, asahan mo yung pagbalik niyan, bubulusok yan uli pa itaas. If you are handled by the correct people, asahan mo, 'di ba, in just a short span of time makakabalik ka sa sirkulasyon. Kasi ito pong si Champ Jerwin, mga idol, kung inyo pong babasahin ang kanya record, pangalawang talo niya pa lang yan. Ang una niyang talo kay Mark Anthony Hiraldo, matagal na yan. Ano yata, 2011 pa yata yon. So, natalo man siya, pero itong kalaban niya, mga idol, talagang high caliber fighter din. Olympian, ang bilis, yung stamina, hindi nagbabago. And nakikita naman natin na ganun din si Champ Jerwin kapag hindi siya drained. Nakita natin pati yung issue niya nung nakaraan, yung talagang nagkapikunan, yung binato siya ng bote nung coach nung sparring mate niya na napabagsak niya. Di ba, ang lakas ni Champ Jerwin noon .
So, doon mo makikita yung kaibahan ng malakas na Jerwin Angcahas versus drained Jerwin Angcahas. Yung nakalaban ng Martinez, hindi yun yung 100% na Champ Jerwin Angcahas because si Champ Jerwin matibay at malakas yan. Pasalamat na lang si Martinez dahil may weight issues na si Champ Jerwin. But anyway, all the credits belongs to tawag dito kay Martinez kasi magaling din talaga. And hindi na natin dapat pang iraso na ganito ganyan. It's about time for Champ Jerwin to move up in weight. And maki-join siya sa party sa bantamweight division. So yun lamang mga idol, kung gusto nyong i-confirm yan, you can visit the Facebook page of Sir Memo Heredia. Although parang naka-friends only lang yon, but nandito naman sa thumbnail ko yung kanyang post, no? And nagpapasalamat siya kay Sir Sean Gibbons, of course, and then kay Sir Brendan Gibbons, kay Ma'am Valerie Gibbons, at of course isinama niya dito ang kanyang ama na isa ding magaling na scientifico sa larangan ng sports science. Si Sir Guillermo Heredia ang ama po ni Sir Memo Heredia. So yun lamang mga idol. Expect a quick comeback para po dito kay Champ Jerwin Angcahas. Maraming salamat po.